Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kol, ipakita natin yung ating pinakalitis na multi-cab DA16T 4x4 deep block RO6A engine. Naka VVT na po ito mga kol. So check natin mga kol, then tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ating unit. Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag kalimut like and subscribe. Click na rin natin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Yung kulay ng ating unit ngayon mga kol is na Candyton Red. Yan po yung kulay natin. Fully tinted po yung unit natin. Ito yung kagandahan sa mga headlight ng ating DA16 or latest na multi-cab. Naka H4 halogen po yan yung bulb natin. T10 yung ating park light din. Ito naman yung ating signal light dito. Then makita natin dito, yung gulong natin is dito na banda sa upuan natin. Ayan, makita natin is meron na siyang nguso dito. Then, ang makita natin dito is wala na po siyang radiator dito. Ayan, makita natin. Ayan, meron siyang grills. Kinulayan natin ng black dyan. Then, complete LTO registered po ito mga kol. Ayan, makita natin. Nakaplaka na siya. Yan o. Yan po yung mukha ng ating DA16T or latest na multi-cab. Then, makita natin ito yung kanyang side mirror. Manual adjust din po. Then, dito, meron siyang rain visor. Yan, dito makita natin is naka 13 inches na matte rin and brand new yung mag wheels natin, then brand new yung gulong natin. Lifted po ito ng 2 inches mga kol. Ayan, makita natin. Fully undercut po yung ating unit. Ayan. Then dito makita natin, ito yung kanyang drop side. Ayan o. Then dito sa likuran is naka-molye na siya. Then naka-lift up din. Brake drum, then disc brake yung ating harap ng ating unit. Ito yung siding natin. Makita natin meron siyang not for hire kasi required po ito sa mga drop side na mga unit. Ayan, dito din meron tayong body plate number dito, MBH 4216. Ayan. Then dito naman sa likuran, yung kanyang tail light is pareho po sila sa DA63. Ayan, ito yung ating signal light, then yung park light at saka signal brake light natin. Din dito makita natin meron siyang reflector dito, dalawa, left and right po yung reflector natin. Din ito yung reverse natin. Dito naman is nandito yung ating spare tire. Then ito naman yung ating gas tank. Ayan, makita natin ito yung ating reverse camera. Ayan, ito yung ating plaka dito. Ayun o, ito yung gas tank. Pareho na po sila ng gas tank sa ating mga DA65 na model. Kasi ito yung sunod na model sa DA65. Yan, makita natin. No? Napaka-laki po ng cargo box ng ating DA16T. Susukatin natin yan mamaya. Then, dito natin makikita yung makina natin sa ilalim nito. Tanggalin lang natin itong ating 12mm na bolt. 4 po yan. Ayan. Tapos dito meron tayong lagard dyan. Yan. So, original po yan na lagard din. Meron siyang ilaw dito. Original po yan sa ating unit. So, binalik lang natin. Nasa 4.8 feet po siya mga kol or nasa 55.5 inches po yung lapa dito. Din yung taas naman, mula dun sa pinakadulo, is nasa 78 inches or nasa 6.7, halos 6.7 feet po yung taas ng ating cargo box ng ating DA16T or carry truck na 4x4. Dito naman tayo sa loob ng ating units. Sa mga DA16T mga kol, ito yung kanyang door pads. Plastic na po siya. Then manual riser lang po yung ating mga window. Tapos meron siyang handle dito. Then ito yung ating opener. Ayan, makita natin dito. Ito yung ating upuan. Brand new yung seat cover natin. Meron siyang headrest dyan. Ayan. Kita natin ito yung design na napili ng ating customer. Ayan, makita natin dyan. Ganda.
Tapos dito, napakalawak po ng legroom ng ating unit. Ito yung ating clutch pedal, brake pedal, din yung ating accelerator pedal. Ang kagandahan sa mga ganitong unit mga kol is full electronic yung kanyang pedal. Wala na po yung accelerator cable, kaya napakatipid po kasi accurate po yung binabato na information mula dito sa ating pedal papunta sa ating ECU. Then makita naman natin, ito yung ating dashboard. Ayan. So back to original po yung ating kulay. Ito yung dashboard natin. Meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera dito. Meron tayong digital temperature gauge dyan. Then meron siyang RPM kasi yung original dito wala siyang RPM. Ito yung ating panel gauge. Ayan, ito yung sa ating speedometer reading. Hanggang 120 siya. Then tapos dito, odometer reading. Nasa 156,000. Then ito naman yung ating trip A, then trip B. Ayan. So makita natin dito is yung ating handbrake indicator. Ayan. So nawala na. Tapos dito, kagandahan nito is a 4x4. High and low po yung kanyang 4x4. Ito is a 4x4 high. Then ito yung ating 4x4 low. Then yung kagandahan pa rin, aside sa 4x4 na high and low, is naka-deflect po yung ating unit. Ayan o. So, yung kagandahan nito is pwede to sa mga mapuputik talaga or pangit na mga daan yung unit natin. Ito naman yung ating dashboard. Yan, makita natin. Dito yung hot charge switch natin. Ito yung blower natin. Then, aircon switch. Then, ito yung ating lighter. Yan. Then, ito yung headlight adjuster. Glove box. Yan. Open natin para mas maliwanag. Ito yung glove box natin. Tapos dito makita natin yung ating dashboard. Napakaganda po ng tingnan kasi napakalawak po talaga. Kahit yung legroom ng ating passenger, napakalawak. Yan, makita natin, no? Pwede po ito sa mga malalaking tao or malalaki yung paa. Ayan, no? Di ba? Then meron siyang bottle holder dito. O, ayan. Then meron siyang lagayan din dito, mga kol. So, check natin yung ating ilalim ng ating upuan. Ang kagandahan nito mga kol is hindi po siya mainit sa puwitan natin kasi nandito is yung ating radiator. Ito yung ating radiator cap, coolant reservoir, then dito yung ilagay natin yung ating jack at saka tie wrench. Ayan. Then ito yung ating aircon condenser. Yan, dito tayo mag-refill ng engine oil, yung may nakalagay na oil diyan. Ayan. So, check natin sa kabilang side. You know? Kintab. Dito tayo. Yung battery pala mga kol is dito. Ayan, plastic po yung cover natin. Ayan. Fully undercoat yung unit natin. Check natin. Ito lang yung hilain natin. Ito naman yung ating windshield washer reservoir. Main fuse box. Then yung ating ECU. Yan o. Yan po yung makina natin. Diyan tayo mag-check ng ating engine oil. So, yan yung kagandahan nito. So, try natin yung RPM natin. Ayan. Ganda ng andar ng makina natin, no? So, yung dashboard natin. Maganda. So, yan po yung DE16T natin, mga ka. So, yung presyo nito is umabot po siya ng 315,000 all in na po yan, makakasama yung mags and tire lift up sa ating unit. Complete LTO registered, bagong Pentora, fully undercoat, naka-heavy PMS na po yan mga kol. So yung basic setup nito is nasa 260, yung mga normal na 4x4 260 or 265. Then yung mga deflect na unit is nasa 270,000 all in na po yan mga kol. Running condition. Ayan. So, kung mag-upgrade kayo, halimbawa nito ginawang off-road concept, kaya tumaas yung presyo, umabot siya ng 315,000 all in na po yan. So, yan lang muna yung ating vlog for today. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe, din click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating next video uploads kayo. Ingat mga kala, and bye-bye. God bless po sa lahat.